Inanunsyo na rin ng kandidatura sa pagkasenadora ang ilang partido para sa 2025 midterm elections. Kabilang dyan ang opposition slate ng Liberal Party at Partido Lakas ng Masa. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. 4 na araw bago ang umpisa ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2025 midterm election sa Martes, unti-unti nang nagpapakilala ang mga may planong tumakbo sa Senado. Kanina, formal na ring ipinroklama ng Partido Lakas ng Masa o PLM ang pagtakbo sa pagkasenador ng Labor leader na si Calyodi de Guzman at bukluran ng manggagawang Pilipino President Attorney Luke Espiritu. Pareho nang tumakbo sa pagkapangulo at senador sina de Guzman at Espiritu noong 2022 elections. Pero hindi sila pinalad manalo. Kung pala rin daw sa 2025, kapakanan ng mga manggagawa, paglikha ng trabaho at pagpapatigil sa kontraktualisasyon ng isusulong nila. Para magsisimula kami ni Atty. Luke ngayon na hindi tulad ng dati, kasi yung pagtakbo ko bilang Pangulo at saka yung pagtakbo niya bilang Senador, nagkaroon din ng may inabot na level na pag-angat ba, consciousness at recognition sa masa, at yun ay magandang puhunan na 3.4 million votes. Hindi yan insignificant. Naghahanda na rin sa eleksyon ng Liberal Party. Ayon sa spokesperson ng partido at tatakbong nominee ng mamamayang Liberal Party list na si Attorney Laila de Lima, 3 pa lang ang e-endorso nila sa pagkasenador. Kabilang ang party chairman na si Kiko Pangilinan at opposition figures na sina Attorney Shell Jokno at dating Senator Bam Aquino. Sa ngayon, wala pa raw pinal na plano kung madaragdagan pa ang 3. But right now, wala po akong nakikita o naririnig na merong pangalan o mga pangalan na idadagdag pa sa mga kandidato ng oposisyon. Now, as to whether or not we will also be entering into some sort of coalition with other groups, especially opposition groups, ay hindi ko pa po yan masasagot. Bukod sa Liberal Party, nagdaos na rin ng National Assembly kanina ang Pimentel faction ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Kabilang sa agenda nila ang pag-abyenda sa rules ng partido para payagang makatakbo sa ilalim ng ibang partido ang miyembro nila na si dating Senator Manny Pacquiao na kasama sa inanunsyong senatorial slate ng Administrasyong Marcos kahapon. Yes, so sa PDP Laban Constitution, bawal po ang party member na gumamit ng certificate of nomination ng ibang partido. Automatic expulsion from the party. That's why kung maggagawa kami ng adjustment ngayon na meron kaming permission from the members na hindi namin i-apply yon for 2025 election. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.